Ito yung nakakatuwa dito. Maraming pwedeng puntahan pero right now, as I said, papunta tayo sa Kausan Road kung saan maraming mga street food. Lakad-lakad tayo, enjoy lang, and then part of exercise kasi alam nyo naman, napaka-sedentary ng lifestyle ko because of my work. So work from home, no need to travel. So travel is the key para magkaroon ng physical activity. From our hotel sa Tanaw Wisot Hotel, 15 minutes walk lang siya going to Kausan Road. Meron din pala akong vlog about sa may Tanaw Wisot Hotel. So visit nyo na lang yung channel ko. Previous vlog lang naman siya kaya madaling hanapin. Dito sa Bangkok, napakaraming options na pwede mo talagang mapuntahan bilang turista. Isa na rito ang mga night market. So ngayon, nandito na nga kami sa may Kausan Road. So let's see kung anong meron dito. Well, kung mahilig ka sa nightlife, sa mga bars, sa mga pagkain, ito na yung sagot, ang Kausan Road. Actually, dito sa Bangkok, Thailand, napakarami nilang night markets na pwede mong mapuntahan. Magugulat ka na lang talaga na bawat night market, napakaraming tao na hindi mo alam saan nanggaling. So, ibig sabihin, talagang napakaraming turista yung nandito sa may Thailand. Marami din palang mga souvenir shops yung nandito, from ref magnets, wallets, at iba pa. Na okay din naman yung mga price nila. So, ayun nga, napabili rin talaga ako ng ref magnets. Alam nyo ba, dito sa Thailand, legal pala yung marijuana or yung cannabis? Nagulat na lang kasi ako na maraming shop na naka-open. Anong oras naman yung best time na pumunta dito? Pumunta kami ng around 8 p.m. para mag-dinner. Napaka-lively na ng Kausan Road that time. Pero kung gusto mong pumarty, best time na pumunta dito ng 10 p.m. Most of the bars naman nagko-close ng 2 a.m. Siyempre, ibang mga stores din nagko-close din katulad ng 7-Eleven. Usually, nagko-close naman sila ng 11 p.m. Akala ko sa kabila, yun na yung Kausan Road. Ito pala, yung pinaka-Kausan Road. So, mas louder yung street na to. Mas maraming activities. Napakaraming bars talaga dito. Sobrang busy at ingay talaga ng road na to. May mga restaurants and cafes, both international at Thai cuisines yung ino-offer nila. Syempre, meron din naman mga street foods. Hindi talaga makukompleta yung pagbisita mo rito sa may Kausan Road kung hindi mo susubukan yung mga street food nila mula sa pad thai, spring rolls, and then hanggang sa mga exotic street food tulad ng fried insects. Dito na rin pala kami nag-dinner. So, itong mismong store na to, dyan kami kumain. So, hindi ko na na-videohan yung pagkain namin. Pero, yeah, ito yung isa sa mga kinain namin. So, ito lang yung naiwan na video. Dito nga meron pang grilled alligator. At habang mas lumalalim yung gabi, mas lalong umiingay at mas lalong naging lively yung lugar na to.
On a different night, pumunta naman kami sa ibang night market para mag-dinner ulit. Dito naman sa may Jod Fairs. Nag-open itong Jod Fairs noong November 2021. Nag-start siya ng around 4 p.m. until midnight. Madali lang siyang mapuntahan via MRT. Pero sumakay kami ng Bolt para from our hotel, diretso na dito sa may Jod Fairs. Parang Grab lang din naman yung Bolt. Oo nga pala, mas magandang mag-book kayo ng ride via Bolt kasi malaki yung difference niya pagdating sa Grab. Like, if yung bill mo sa Grab ay nasa 150 baht, pagdating sa Bolt, nasa 90 baht lang siya. Kaya, before kayo pumunta sa Thailand, i-download nyo na yung Bolt app sa may cellphone nyo. So ito pala yung isa sa mga kinain namin dito. Pork rib siya. Hindi ko na masyadong na-videohan. Actually, ito nga lang yung video na nakuha ko, yung kumain kami.